No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Paumanhin. Hindi ko na ipaalam. Pasensya na, ayoko mag-alala ka pa, Senyora Eloisa. O kaya ay mabigla. Hindi, huwag kang mag-alala, Fabio. Sa palagay ko, hindi na nila sinabi sa'yo dahil ayaw ka nga nilang mag-alala. Ginawa nila yun dahil hindi nila ako kilala. Kaya ko naman ang lahat ng balitang ito kahit na mas marami pa. Wala akong duda dyan. Sabihin mo, ano ang nalalaman mo tungkol dito? Wala akong alam maliban sa nabaril ni Osvaldo si Pedro sa pangangaso. Isang aksidente, yun lang. Kung gayon, salamat sa iyong impormasyon at sa pagpapahalaga. Pero kailangan ako mag-asikaso sa mga bagay na ito. Hanggang sa muli. Saan ka pupunta? Maaari bang huwag ka munang umalis, Osvaldo? Ano ang pamamaril na ito? At ang aksidente nung araw ng pangangaso? Lola, sa tingin ko kailangan niyo mag-usap. Doon na muna ako sa kwarto ko, okay? Osvaldo, hindi mo na sinagot ang tanong ko. Lola, wala akong masyadong masasabi tungkol sa pangangaso. Meron akong babarilin nang biglang sumulpot si Pedro. Iyon, Lola. Pero binaril mo siya, Osvaldo! Pero Lola, aksidente po yun eh. Pero bakit walang nakapagsabi sa akin? Aksidente rin ba ang bagay na yon? Dahil naisip namin, Lola, ayaw namin mag-alala kayo. Ano naman ngayon? Ayaw na ni Pedro na malaman mo ang nangyari, Lola. Dahil iniingatan niya ang kalusugan mo. At paano niyo aalagaan ang kalusugan ko? Sa totoo lang, hindi niyo kailangan maglihim sa akin. Nasaan ang telepono ko? Pedro, pumunta ka ngayon dito sa Rancho Los Angeles. At marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Diana, hinihiling ko lang sa'yo na kung kailangan mo ng papel, ballpen o anuman, sabihin mo. Ayokong pinapakialaman mo ang gamit ko. Ay, pasensya na. Gusto ko lang nasulatan ka. Para saan? Pwede mo naman sabihin sa akin. Gusto kong malaman mo ang nararamdaman ko, Vittorio. Ikaw ang bahala. Babasahin ko pero hindi na magbabago ang isipan ko. Kung gayon, sa palagay ko wala na itong kabuluhan. Oo, palagay ko. O sige, aalis na ako. Babalik na ako sa trabaho. Kumusta? Anong nangyari sa'yo? Wala. Wala, bakit? Nakikita ko, may problema ka. Problema? Gaya ng lahat? Ano yung tinatago mo? Wala. Ito'y gamot. Bakit kailangan mo itagong pag-inuman ng gamot? Kailangan ko lang na maging kalma. Yun lang. Sir Gael, hindi yan ang paraan para malutas mo ang problema mo. At paano? Dapat harapin mo ito. Kung ganyan kasi ang gagawin mo, parang nilalasa mo lang ang isip mo. Kung alam mo lang, Gianna. Halika, sabihin mo sa akin. Ayoko. Gusto ko mapag-isa, okay? Kailangan ko mag-isip. Ayoko nakikita kang ganyan. Gusto ko yan, Sir Gael, na nakasama ko kaninang umaga para tulungan ako sa pag-aaral ko.
na kahit na hindi totoo, parang may relasyon tayong dalawa. Halika na, sabihin mo sa akin. Hindi, ayoko sabi. Ano ka ba, Diana? Gusto kong mapag-isa. Mamaya na lang, pwede? Okay, sige na. Iiwanan na kita. Pero alam mo na ha, kung gusto mong sabihin sa akin, alam mo kung saan ako makikita. Bago ka mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ay, hindi. Halika, sabihin mo sa akin. Ang hindi ko maisip bakit kailangan pang sa ibang tao ko pa malaman kung ano ang nangyayari sa aking pamilya. Maliit na bagay lang yun, Lola. Hindi! Hindi maliit na bagay yon. At ano ang malaking bagay para sa'yo? Putulin ang iyong ulo? Sa palagay ko, maunawaan nyo rin po yan. Hindi mo matatakasan ang mga nangyaring to nang dahil sa mga biro mo. Lola, napakasimple lang po nito. Huwag kang magalit. Talaga? Saan kanya binarel? Dito sa braso, pero hindi... Aray! Lola naman! At ikaw naman na isang hangal. Ito na ang huling pagkakataon na pahawakin kita ng barel, naintindihan mo? At kahit na gunting ay hindi ka makakahawak kahit kailan. Na wala akong permiso, naintindihan mo? Tinawag niyo ba ako, Senyora Eloisa? Oo. Nabalitaan ko na si Pedro ay nasa bingit na pala ng kamatayan pero hindi mo sinabi sa Hindi akin. na yung kailangan, Lola. Ayoko na mag-alala ka pa. Pero kahit na, Napagdesisyonan namin na wag na kayong bigyan ng alalahanin. Yun lang. oo, tama Eh? yun. ano ang mas masama para sa'yo? Ang hindi mo naprotektahan si Pedro o ang hindi mo ipaalam sa akin? Patawarin niyo ako, hindi ko naprotektahan si Senyor Pedro. Isa ka kasing irresponsable, Dante! At sinabi mo ba ang katotohanan sa pulis? O kaya nagkaroon ba ito ng mga investigasyon? Nagkaroon ho ng investigasyon. Kung gayon, mayroon bang posibilidad na ang walang yang ito ay tuluyang mabulok sa kulungan? Opo, mayroong posibilidad pero napakaliit. Kung gayon, sapat na ang aking narinig. At ito na ang huling beses na lolokohin niyo akong muli. Maliwanag ba ito sa inyong lahat? Opo, Lola. Sige na, umalis na kayo sa aking harapan. Ako din ba, Lola? Sige po. Baka naman sa susunod na paglilihim niyo sa akin eh, ililibing ka naman. Yun ba ang gusto niyo? Wala na kayong ibinigay sa akin, puro sakit ng Sino ulo. ang hangal na nagsabi sa kanya tungkol doon? Ang kaibigan mo, si Fabio. Nandito na tayo, ma'am. Maraming salamat, Benito. Teka na, sabi ko na bang gwapo ka sa uniforme mo ngayon? Hindi pa, ma'am. Hindi senyorita. Napaka-formal. Lumalagay lang ako sa dapat kong kalagyan. Talaga? Kung sabihin ko sa'yo na sa piling ko mababago ang lugar mo sa mundo, ha? Magugustuhan ko yan, ma'am. Kung ngayon, kaya palang baguhin. Akin na yan. Hello? Ash, isa sa mga utusan. Kainis. Hindi, ma'am Roxana. Baka ang aking mama. Sige, baka mama mo nga. Hello? Sino to? Saan ka nagaling? Doon lang. Gusto kong malaman mo na alam na ng Lola na isa itong aksidente. Alam na niya kung anong nangyari. Ayokong baguhin mo kung anong alam niya. Maliwanag? Hindi ko alam kung kaya ko, Osvaldo. Makinig ka. Manahimik ka. Itikom mo na lang ang bibig mo. Dahil pag nalaman ng Lola, sa akin ka mananagot. Ha? Napakaganda. Nagustuhan ko talaga, Sabi ko naman seryo. sa'yo, magugustuhan mo. Ano masasabi mo sa napakagandang fountain na ito? Napakaganda. Talaga? Oo naman. At wala. Wow!
ito seryo? Julieta, gusto ko lang ipakita sa'yo na seryoso ako. Sa'yo? Dahil mahal kita. May nakahanda ng bahay para sa atin. Anumang oras na magsama tayo. Hindi. Anong problema? Ipagpaumanin mo, pasensya na. Hindi, Julieta. Hindi kita maintindihan. Hindi. Hindi pa ako handa para makipagrelasyon ulit, seryo. Sana maintindihan mo. Pasensya na. Pero, Julieta... Okay, sige. Wala akong naiintindihan. Una sa lahat, sino ka? Ako si Diana. Nagtatrabaho kay Vittorio at ako ang pumalit sa'yo. Kung tungkol ito sa nawawalang alak, wala akong kinalaman dyan, ha? Ang kahon na yan ay laging nawawala bago pa ako magtrabaho doon. Lagi yang nawawala sa inventaryo. Hindi ito tungkol sa trabaho. At saan? Gusto ko sanang magtulungan tayong dalawa para pigilan ang kasal ni Fiorella at ni Vittorio. Gael! Alam mo bang kanina pa kita hinihintay? Hello, Granny. Granny, sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong tawaging Granny! Gusto mo bang hampasin kita ng baston para tumigil ka, Gael? Hindi. Pasensya na, Lola. Pasensya na. Pasensya na. Tumigil ka! Maaari bang sabihin mo lahat sa akin ngayon kung ano ang nangyari doon sa inyong pangangaso? Kung paano nangyari ang pagkakabaril? Ang pagbaril? Sabihin mo sa akin ngayon ang lahat ng nalalaman mo at alam mo na alam ko kung nagsisinungaling ka sa akin. Opo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sa bagay alam ko na ang lahat. Pero gusto kong marinig galing sa'yo. Hindi ba nila sinabi na binaril ni Osvaldo si Pedro at hindi aksidente? Ang nangyari? Hindi ko alam kung tama ba na pumunta ka rito. Empleyado ako rito. Hindi ko ito bahay. Kung hindi mo na itatanong, si Pedro Angeles ay matagal ko ng kliyente. At gusto naman ako ni Senyora Eloisa. May permiso ako na dalawin at ligawan ka. Gayon pa man, ayokong abusuin ng tiwala sa akin ni Senyora Eloisa. Tingnan mo. Tingnan mo, Fiorella, mahal ko. May ibibigay ako para sa'yo. Buksan mo. Magugustuhan mo ito. Salamat. Tingnan mo para maalala mo ang Maratea. Ang ganda nito. Pero walang niebe sa Maratea, di ba? Oo, siyempre. Alam ko naman yon, pero ang lukuluko na gumawa niyan ay hindi alam ito. Nagustuhan mo? Yan ang gusto kong gawin sa aking buhay. Ang pasayahin ka, ang makita kang masaya, yung talagang masaya. Kaya mo bang patawarin ang isang matanda na katulad ko? Maaari bang mahalin mo ako? Alam natin na ang lahat ng ito ay magiging komplikado lang, Sir Vittorio. Alam natin sa ngayon na hindi mo pa ako matututunang mahalin ni Fiorella. Na matatagalan ang lahat ng ito dahil hindi pa tayo gaano magkakilala. Gayunpaman, Fiorella, sigurado ako na magagawa kitang paligayahin. Pakiusap, aking Fiorella. Anong masasabi mo? Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng pagkakataon para paligayahin ka? Nakita ng mga mata ko. Hindi ito aksidente. Sinadya ito. Sinadya siyang barilin. Totoo ba ang sinasabi niya? Anong ibig sabihin niyang sinadya? Ha? Hindi dapat nangyari yun! Aksidente nga lahat, di ba? Kaya tumigil ka na sa mga pinagsasasabi mo! Hindi!
May alam siya! Ano ang nalalaman mo? Magsalita ka! Gael! Gael! Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari? Binawag ka! Gael! Anong problema? Anong nangyayari Ano sa nangyayari kanya? sa'yo? Tumawag ka na ba, Osvaldo? Iyo! Ano bang ginagawa mo? Tumawag ka na! Bilisan mo! Bilisan niyo! Gael! Gael! Hinihintay ko ang kasagutan mo. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon para mapaligaya ka? Alam nyo, sa tingin ko ang kaligayahan ay isang komplikadong bagay. Hindi ito depende sa ibang tao kung ito'y maligaya. Fiorella. Pakiusap, Fiorella. Huwag pakiusap! Huwag, Sir Vittorio. Huwag niyong gawin yan. Alam mo, Fiorella, pabayaan mo naman ako mahalin kita. Dailan ko ang natitira kong buhay para paligayahin kita. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ka magsisisi. Oo. Nakikita ko. Sana'y makita ko ang pagmamahal sa iyong mga mata. Nakikita mo ba? Oo. Meron lang sana akong gustong ipakiusap. Sa ngayon, kailangan ko pa ng panahon. Para mapag-isipan ko kung anong dapat kong gawin. Siyempre naman, Fiorella, ikaw ang bahala. Tama ang ginawa mo. Tama ang desisyon mo na itago si Fiorella kay Vittorio. Hindi ko alam. Bakit? Dahil ito sa pag-ibig? Makatwira naman to, di ba? Hindi ko alam kung makatwiran. Wala naman nangyaring tama eh. Kaya nga, ikaw at ako ay dapat magkaisa. Si Fiorella ay hindi para kay Vittorio. Siyempre hindi. Siya ay para sa akin. Yun nga ang sinabi ko. Kailangan gumawa tayo ng paraan para pigilan ang kasalan na yan. Yun ang dapat. Ang alam ko, si Fiorella ay hibang sa ibang lalaki. Kay Pedro, yun ang alam ko. Pedro Angeles? Oo, may pagtitinginan sila, hindi ba? Kung puputulin ni Fiorella ang pakikitungo niya kay Vittorio at magiging sila ni Pedro, maganda Pasensya yun. na pero hindi ako interesado sa mga sinasabi mo. Naintindihan mo? Ang gusto ko lang ay maging akin si Fiorella. Okay, pero sandali. Pwede naman tayong mag-isip ng paraan. Yung maluwag para sa ating dalawa. Hindi, ayoko. Hindi ako sang-ayon doon. Isa pa, ayokong gumawa ng hindi magandang bagay. Hindi magugustuhan to ni Fiorella. Pero ito lang ang sinisiguro ko sa'yo. Alam ko. Alam mo? Oo naman. Salamat dyan sa inaalok mo, pero hindi ako sang-ayon. Pero kung gusto mo silang paghiwalayin na dalawa, ikaw nang bahala. Hindi, sandali lang, Benito. Tigilan mo na ang pag-inom. Mas lalo ka nagiging bastos kaysa dati dahil sa dami ng iniinom mo. Ay, ninenervyos ako sa nangyayari kay Gael. Cheers! Ako din ay nag-aalala pero nakita mo ba kung uminom man lang? Uminom ka? Ayoko. Sige na. Ayoko, sabi. Masyadong maraming trabaho sa opisina. Ganun ba? Kumusta? May nangyari? Nagkumbulsyon si Gael. Bakit? Kailan? Matapos niyang sabihin sa akin ang totoo. Talagang sinadya ni Osvaldo ang pagkabaril niya kay Pedro. Ano? Huwag ka nang magpanggap. Alam na niya na si Pedro ay hindi nahulog sa kabayo nun. Tama na. Okay? Nakita mo ba ang nangyari sa pagkabaril? Hindi. Narinig ko pero wala akong nakita. Huli na nung dumating kami sa lugar kung saan siya na aksidente. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakuha niyong itago ang lahat sa akin. Ayaw kasi namin mag-alala kayo, Senyora Eloisa. Iniisip namin ang kalagayan mo, ang iyong alta presyon. Ay, tumigil kayo. Anong akala ninyo mahina ang aking puso tulad ninyong lahat? Paano mo naman nalaman ang pagkakabarel? Napag-usapan naming wala nang magsasalita. Si Fabio, ang Italianong kasosyo ng kumpanya, siya nagsabi sa akin. Bakit sa ibang tao ko pa nalaman ang nangyari bago pa sabihin sa akin ang sarili kong pamilya? Hindi ko talaga maintindihan. Paano mo nalaman yun? Hindi ko alam. Ligtas na siya. Pero sa tingin ko, meron siyang sakit na napakadelikado. At ang pinagmulan nito ay mukhang namana niya. Namana? Hindi, doktor. Wala akong naaalala na nagkaroon ng mapiligirong sakit si Gael.
Ganun pa man sa tingin ko, ang panganib ay may kinalaman sa nagagamit na droga. Binigyan ko na siya ng pagsusuri na may positibong resulta. Pero dahil madalian lang ang mga ginawa ko sa kanya, kailangan ko pa magsagawa ng iba pang pagsusuri sa ospital. Teka, Doktor. Sa tingin mo ba ang sustansyang ito ay dahilan para magsalita ng hindi tama? Higit pa sa hindi tama. Mga walang kabuluhan. Kaya niya nasabi na sinadya to. Yung mga sinasabi niya kanina, lahat ng yun, isang kasinungalingan. Gawin niyo ang pagsusuri, Doktor. Ngayon din. Sige. Sasamahan ko kayo. Paumanhin. Sige, Doktor. Maraming salamat. Huwag mo siyang iiwan, Osvaldo. Babalik ako. Oo. Hoy! Tumigil ka! Huwag mo nang uulitin na sinabi mo na sinadya akong pagkakabaril kay Pedro. Ano? Ano yun, Osvaldo? Ang pagbaril. Pero kailangan malaman ni Lola. Tumigil ka! Hindi ko kaya, Osvaldo. Hindi ko kaya magsinungaling kay Lola. Mabuti at lulong ka sa pinagbabawal na gamot ng sabihin mo ang hangal na salitang yun. Hindi mo alam kung ano mga sinasabi mo. Alam ko, Osvaldo. Wala akong inimbento. Makinig ka sa akin mabuti. Binabalaan kita na kapag nagsalita ka ulit para sisihin ako, mapipilitan akong sabihin kay Lola kung bakit ka natanggal sa medical school. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, Osvaldo. Siyempre, kaya ko. Pero depende yun sa'yo. Sasabihin ko kay Lola na nagnakaw ka ng gamot sa laboratorio ng universidad. Kaya mag-isip ka, ha? Mag-isip ka mabuti. Dahil hindi ko alam na pagkatapos niyang malaman yun, buti kong bigyan ka pa niya ng mana. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko kasi si Pedro kahit saan pero hindi ko siya makita. Alam mo, sa halip na si Sir Pedro ang inaasikaso mo, dapat si Sir Osvaldo ang hinahanap mo, hindi ba? Hindi ako tumatanggap ng payo galing sa mga utusan. Dapat umalis ka na at maglinis ka ng kotse o kung saan ka nararapat. Pumunta ka kung saan ka bagay. Mama Sonia, para lang malaman mo, ako ay empleyado dito ni Sir Pedro. At dito, kung saan ako nararapat. Ikaw ay nagkataong asawa ni Sir Osvaldo. Ay nararapat lang nakasama mo siya sa halip na hanapin mo si Sir Pedro. Osvaldo, iwan mo muna kami pakiusap. Hindi. Nandito ako para alagaan siya. Kapatid ko siya. Sabi ko, iwan mo kami. Maaari ba? Okay. Kung may kailangan ka, tawagin mo ako. Pinsan, ang gusto ko sana tapatin mo ako at sabihin mo sa akin ang buong katotohanan sa nangyari. Ang totoo niyan, Pedro, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Ako ay... Lulong ka sa droga. Alam namin yan. Pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, gusto ko lang malaman ang katotohanan kung ano nangyari sa pagbaril sa akin. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay kung anong nalalaman ng lahat, Pedro. Okay. Yun lang. Sige, ano yun? Nakarinig ako ng putok. Sandali Nakita lang. kitang nakabulagda. Bakit mo nasabi na si Osvaldo ay sinadya akong barilin? Wala ko sa akin sarili, Pedro. May pinagdadaanan ako. Pagkatapos noon, tinanong ako ni Lola at hindi ko alam kung ano ang aking isasagot at hanggang sa... Okay, sige Gael, naintindihan ko. Huminahon ka. Pasensya ka na. Magpahinga ka, okay? Gusto ko lang malaman mo na handa kitang tulungan sa problema mo. Maaasahan mo ako. At huwag ka mag-alala. Hindi ito malalaman ni Lola. Okay? Fiorella! Don Vittorio! Anong nangyayari? Gusto ko lang malaman kung okay kayong dalawa. Okay kami, pero hindi na nang dumating ka. Ano ba talaga ang kailangan mo? Nag-aalala ako sa inyo, hindi sa kanya. Alam nyo, napakalamig kasi ng hangin dito sa Dos Rios. Delikado para sa inyo. Ay, Benito, tingnan mo. Masarap ang hangin. Siyempre, pero sa edad nyong yan, mas makabubuti na umiwas ka at mag-ingat ka. At isa pa,
Sa edad mong yan, abay, napakadali mong dapuan ng sakit. Katulad ng mga sakit na alta presyon o rayuma, katulad ng mga... Maayos ang aking pangangatawan. Mabuti naman. Nagpapaalala lang ako kasi kung minsan ay bigla na lang dumarating ang mga sakit na yan. Baka biglang may mangyari sa inyo. Alam mo ba, Benito? Malakas ako at mas malusog kaysa sa'yo. Wala akong problema sa aking kalusugan. Oo, pero hindi niyo masasabi. Medyo may edad na rin kayo. O, ano Sa tingin ko, hindi mo na nga kayang tumakbo dito sa rancho na parang isang bata. Eh, hindi pa naman pantay ang lupa dito. Kaya pag nadapa ka, sa tanda mong yan, nako, siguradong bali ang balakang mong yan. Alam mo, hindi pa ako matanda. Susting ng mga itsura mong yan, kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Huwag mo nga akong binabasto sa harapan ng aking nobya. Sir Vittorio, bakit niyo naman sinaktan si Benito? Hindi nakita mo tama kung paano ginawa niya ako niyo. insultuhin. Hindi maayos sa mga bagay sa Wala pananakit. siyang galang. Huwag kayong ganon. Oo Sige, nga. magsalita kayo. Wala kang karapatan na saktan ako. At isa ka pa, Benito. Ininsulto mo siya, ha? Kaya kanya sinaktan. Inaalala ko lang naman ang kalagayan niya. Huwag mo nang bigyan ng pagpapahalaga ang taong yan. Isa siyang huwad. Nagsinungaling siya sa atin. Anong kasinungalingan? Kung meron nagsisinungaling dito, ikaw yun. Ikaw, Sir Oo. Vittorio. Dahil ikaw ang una nagsinungaling sa mga pinadala mong larawan. Wala ka nang pakialam doon. O bakit? Hindi ba Hindi ka totoo naman yun? binabayaran para magsayang lang ng lahat ng oras mo sa nobyo mo, Fiorella. Eh, yan nga ang sinasabi Pwede ko ba kay tumigil Fiorella ka na? eh. Pedro, ayokong pagsalitaan mo ng ganyan ang aking magiging asawa. Hindi ako papayag na pumunta ka Tama dito si Sir Pedro. Hindi ako dapat nandito. Baka hinahanap na ako ni Senyora Eloisa. Nagtatrabaho ako rito. Sir Vittorio. Benito? Paumanhin. O ikaw, Benito, anong tinatayo-tayo mo dyan? May gagawin ka ba o wala? Pasensya na. Hindi ko kukonsintihin na pumunta ka rito para abalain ang aking mga empleyado. Naiintindihan mo ba? Ano nga ang dahilan at nagkumbulusyon siya? Hindi ko alam. Maalay ko ba sa kanya? Ewan ko. Kakaiba? Bibigyan siya ng iba't ibang klase ng pagsusuri. Ay, terrible. Kawawang Gael, hindi ba? Oo nga. Kawawa. Fiorella, bakit ngayon ka lang? Kailangan kita rito. Dapat nandito ka. Pag kailangan kita, dapat hindi ka mawawala. Pasensya na, Senyora Eloisa. Hindi na mauulit. O sige, aasahan ko. Hanapin mo si Dante at sabihin mong kailangan ko siyang makausap. Gusto ko kayong makausap sa aking kwarto. Opo, Senyora Eloisa. Ay, nakakainis. Hindi ko na talaga kayang Italianang yan. Hindi ko na rin kaya. Matutuwa talaga ako kapag umalis na siya dito. Correct ka dyan. Ang tanging gusto ko lang naman talaga ay makuha yung malaking parte sa kayamanan ng matandang yan, ano? Ako, alam niyo ba kung anong gusto ko? Ano? Ang hindi ko na marinig lahat ng mga pinag-uusapan niyo. Excuse me. Siya nga itong chismosa eh. Pero, ang maganda namang balita ay maayos na si Gael. Oops! Ako meron pa akong gusto at yun ay ang mawala ka sa bahay na ito kasi maraming panggulo katulad mo, Sonia. At ayoko mahawa sa ugali mo. Isa kang immoral. Ang mabuti pa, puntahan ko na lang si Gael. Okay? At narinig mo ba yan, babaeng immoral? Umalis ka. Sige, umalis ka na. bye. Lulong sa masamang bisyo si Gael kaya siya nakapagsalita ng hindi dapat. Kaya ikinulong namin siya sa kwarto. Lola, hindi solusyon na ikulong siya. Dapat nga tulungan natin siya. Hindi, yun ang dapat. Kailangan natin siyang ikulong hanggang sa gumaling Pero siya. hindi po yun ang paraan. Alam kong hindi siya ang paborito mo pero apo mo pa din po siya. Kailangan niya tayo. Hindi ko siya paborito pero alam mo naman yan, iho. Hindi ko siya kukonsintihin. Alam ko. Hindi mo siya kailangang alagaan dahil kaya kong gawin yon. Pero sana naman, wag mo naman siyang talikuran bilang apo niyo. Ay, paulit-ulit ko tong sasabihin, Pedro. Ikaw ang pinakamagaling na Angeles. Hindi po. Oo, ikaw ang pinakamahusay, Lola. Hindi. Oo. Bakit ang daming kalat dito? Eh, Senyora yan ang Eloisa? panahon na ako pa ang namamahala sa kumpanya. Pwede pong pumasok? Oo, halika, pumasok ka. Nandito na po kami, Senyora. Mabuti. Ano po yun? Sige po, Lola. Alis na po ako. Sige.
Kailangan niyo po ba ako, senyora? Oo, kailangan ko kayong dalawa dahil gusto kong tulungan niyo ako para ayusin ang lahat ng Sandali. ito. At ito ho. Ang pangalan ko'y Fiorella, Sir Dante. Fiorella. Ha? Saan ako magsisimula, senyora? Tignan mo yan. Sino makapagsasabi na ang dami mo palang tinatagong kalat, Eloisa? Parati ka na lang lasing, babae ka. Ay, ang si Servitorio. Isa yung prinsipe ng pangarap. Isang Italianong prinsipe. Matapang, malakas, Anong sinasabi mo? Ay, tingnan mo nga yung ginawa niya sa'yo. Para sa pag-ibig. Ang taong yun ay hindi lang nagmamahal kay Fiorella. Nababaliw siya at hindi magkapareho yun. Kung magsalita ka, palibhasa ayaw sa'yo ni Fiorella. Umaayaw siya sa pag-ibig ko. Mahal ko si Fiorella. Alam mo, mabuti nga yan. Natutuwa ako dahil sa mga ginawa mo sa kapatid ko, ha? Nagawa ko lang naman magsinungaling dahil sa pag-ibig ko sa kapatid mo. Huwag mong sisihin ang pag-ibig sa mga kalokohang ginawa mo. Ay, sana naman kainin ni Gael ang mga dinala kong pagkain. Kailangan niyang lumakas. Kailangan naman natin kumain lahat, hindi ba? Pero sa ngayon, mas kailangan niya para gumaling siya. Ayos na po ba siya? Ano bang nangyari? Ay, naku, kinumbulsyon siya. Nagkasakit at ayun, ikinatakot naming lahat. Ay, naku. Gusto ko siya makita. Pero bawal akong pumasok sa malaking bahay. Sa palagay ko, makabubuting bisitahin mo siya. Huwag ka mag-alala, sumama ka na sa akin. Makabubuti sa kanya? Paano naman makabubuti sa kanya pagbisita ni Gianna? Aray ko! Aray! Ano ba naman si Mona? Dahan-dahan lang naman. Tumahimik ka nga dyan, huwag ka maarte. Kung gusto mong gamutin ko ang suntok ni Servitorio, hayaan mo ko. Ang prinsipe ng Italia. Ang hari ng mga... Oo na, si Mona. Ituloy mo na. Senyora Eloisa, mawalang galang na po. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming papel. Sa sobrang dami, kaya na ho nitong balutin ng Tower of Pisa at ang buong bayan ng... Fiorella, kumalang ka. Pabayaan mo siya. Tama siya. Nakakapagod na din ang lahat ng ito, ang lahat ng mga papeles, alikabok, binahayan ng gagamba, ang mga ala-ala. Kaya ako kayo pinatawag para tulungan niyo akong ayusin ang lahat ng ito. Bank accounts ho ito na nakaraang 100 taon. Hindi, ito'y noong 1950. O, Sa teka, tingin ko patingin. nung 100 Ibigay taon. mo sa akin, tutulungan Oh, kita. tama ka. Please. Pwede ba nating ilagay lahat ng bank account sa isang kahon, Eloisa? Ay, magandang ideya yan. Aha. Tingnan nyo. Tama. Matagal ko na ngang naiisip. Ayon sa doktor, ang pagkakaroon ng kumbulsyon ni Gael ay meron daw itong pinagmulan pero wala namang nakaraang mga kaso ng epilepsy sa pamilya. Maaari sigurong namanan niya sa kanyang ina. Sa kanyang ina? Hindi, wala akong naalala. Hindi pwedeng mangyari yan. Ang ina ni Gael ay mapaglaro sa lalaki. At kilala ko ang mga naging kaibigan niya. Mapaglaro siya sa lalaki pero hindi epilepsy. Anong gusto mong ipahiwatig, Federica? Wala naman. Wala akong gustong ipahiwatig. Sa pamilyang ito, marami ang mga natatagong sikreto. Maaring pag naimbestigahan Ano? Anong tungkol sa investigasyon, sabihin mo? Tapusin mo ang sinasabi mo kung ano ang suspecha mo. Ay, parati ka nagpaparinig sa hangin. Nakakairita ka na. Tama. Eloisa, relax ka lang. Ang sa akin lang naman ay sa pag-iimbestiga malalaman natin sa mga ninuno kung saan nagmulang sakit na epilepsy, hindi ba? Tungkol na rin sa patayang usapan, saan ko ilalagay ang album na to? Nang patay? Ako yan. Sinong patay? Tingnan mo. Ano yan, Pedro? Sa'yo to. Nakalimutan mong dalhin. Ito ay kay Fiorella. Ibinigay ko na sa kanya. Ganun ba? Nakita ko kasi yan sa sahig. Sana, kung pwede lang, itigil mo na ang pagbisita dahil naiistorbo si Fiorella sa oras ng kanyang pagtatrabaho. Siya ay aking nobya. Dinalaw ko siya kaya ako'y naparito. Pero nagtatrabaho siya dito sa aking pamamahay. Hindi na rin magtatagal. Malapit na. Kukunin ko na siya. Kung ganun, habang naririto siya sa bahay, kailangan niyang gawin ang mga obligasyon niya dito. Hindi ko gusto ang pagtrato mo sa akin, nobya. At hindi ko din gusto na kunin mo ang oras niya sa aking pamamahay na parang pag-aari mo.
Si Senyora Eloisa ay pumayag na pumunta ako rito. Ang aking lola ay isang edukadong tao, alam mo yan. Huwag mo siyang pagsamantalahan. Kung nandito man si Fiorella upang magtrabaho, ito'y dahil sa pinayagan ko siya. At nirerespeto ko yon. Dahil mahal ko siya, Pedro. Pero kung ako ang masusunod, matagal ko na siyang isinama para mailayo ko na siya sa'yo. Mabuti na lang, Aling Joaquina. Dahil kung si Sir Gael hindi kumain mag-isa, pipilitin ko talagang sumuan siya na parang Tama. isang bata. Sinabi ko na naman na kaya ko nung kumain na mag-isa. At hindi mo na ako kailangan subuan na gaya ng ginagawa mo, Sige na, Diana. Sir Gael. Kapag hindi mo inubos yan, lalagyan kita ng takip sa mukha. Gusto mo ba yun, ha? Natutuwa ako at napapatawa ka na niya. Narito ang kapatid ng utusan? Oo, para tulungan ako. Ay, nako, wala akong pakialam. Hindi mo ba kayang dalhin mag-isa rito ang pagkain? Inutil. At alam mo naman ang babaeng yan ay hindi dapat naririto sa loob ng bahay. Oo, pero gusto ko lang naman na... Oo, pero wala akong pakialam sa rason mo, Joaquina, okay? Sasabihin ko to sa lola. Hindi pa kiusap, huwag mong sabihin. Sinamahan lang ako ni Aling Joaquina, wala siyang kasalanan. Rox, wag. Huwag mong sabihin niya kay Lola. Nakikiusap ako sa'yo. Mag-aalala siya. Okay, Huwag mong sabihin. pag-iisipan ko. Pero sa ngayon, ikaw at ikaw ay umalis dito ngayon din, okay? Alis! Ano? May problema ka? Wala. Hay! Tignan mo. Ay, ito ako pagkagaling namin sa aming honeymoon. Senyora Eloisa, napakaganda niyo rito, ah. At ang inyong ngiti, Ay. nagniningning, mas kamukha niyo si ano? Tama, ibang tao, hindi ba? Tama. Oo, dahil ang masasayang araw na yan ay lumipas na. Ang meron ako sa ngayon ay isang bahay na puno ng multo. Masasamang tao na mga katulad niyan. Tingnan mo, si Gabriel at si Maximo noong mga bata pa sila. Tingnan mo, Pero tingnan ko. napakagwapo ni Tingnan Gabriel. ko nga, sandali. Tingnan ko. Ay, dito yan sa kabalyerista. Mukha pa silang masaya noon hanggang sa sirain ni Maximo ang kanyang buhay. Ay, pwede ba, Federica? Tumigil ka na dyan. Nag-uumpisa ka na naman. Alam mo, siyempre, si Gabriel ay nirespeto at hinangaan ni Maximo. Kahit na ako. Oo nga naman, Eloisa. Ano ba sinasabi mo? Bakit hindi mo alalahanin, Eloisa? Alalahanin mo kung paano nyo ninakaw, pati ang kanyang mga ngiti. Anong ibig mo sabihin? Wala ka pang maiintindihan noon dahil batang-bata ka pa noon, Federica! May mga narinig kang kwento at pinaniwalaan mo. Pero kasinungalingan yun! Inimpluwensyahan mo siya! Inimpluwensyahan mo siyang pumasok sa isang negosyo! Hindi. Na hindi mo sinabi na ang negosyo hindi sa kanya, kung hindi para sa inyong dalawa. Senyora Eloisa, mas mabuti pa siguro kung daling ko muna ang mga dokumento at mga dyaryo sa sala. Sandali. Ibigay mo sa akin yan. Hindi, Fiorella. Huwag mong tingnan mo kunin ang lang. bigkis na yan. Parang Ilagay mo ang dito. multo ng nakalipas ay may gustong ipahiwatig sa atin ngayon. Ibigay mo sa akin yan, Federica. Hindi. Si Gabriel Arenas ay namatay sa isang kakaibang pangyayari. Federica, Siya ang pero sino mayoryang makapagbibigay kasosyo ng... imperyo ng mga Angeles! Sino ba magbibigay ng halaga sa balitang yan? Ito'y matagal ng panahon. Hindi ko alam ito. Ang mga pulis ay gumagawa na ng investigasyon. Bakit? Fiorella, maaari bang lumabas ka muna? Opo, salamat, Senyora Eloisa. Dante, isara mo na ang pinto. Anong gusto mong mangyari, Federica? Na malaman ng buong mundo ang lahat ng problema ng ating pamilya? Hindi. Gusto kong malaman ang katotohanan at hindi ang sinabi mo sa akin nung bata pa ako. Na natural ang pagkamatay ng iyong ama. Bilang isang anak ni Gabriel Angeles, karapatan kong malaman kung paano mo siya inimpluwensyahan at paano siya namatay. Pakisabi kay Pedro nandito ako. Magandang gabi, Ma'am Aitana. Inibitahan niya ako dito para maghapunan. Ganun ba? Kamusta kayo? Mabuti. Tatawagin ko na si Sir Pedro. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Hindi na ako makapaghintay sa iyong pagdating. Talaga? Napakaganda mo. Na parang wala ng ibang babae. Ay, binubala mo ako.
Yan mismo ang plano ko. Bukas aalis ng bahay ang matandang yan sa ayaw at sa gusto niya. Hindi ako marunong mambastos. Hay, pakiusap! Dahil ba nabigo kang makuha ang isa sa pamilya, ginawa mong tangang sarili mo, kaya matandang mayaman lang ang nagtiyaga sa'yo? Hinahon lang. Relax ka lang. Ay, Diyos ko! Ano nangyari mo? Ano nangyari? Ano nangyari? Gagawin mo ata! Ano na? Matakbo! Diyos ko! Ano nangyari sa kanya? Naging problema!